May isang babaeng dumaan sa matinding pang-aabuso sa kamay ng isang lalaking dapat sana'y magiging sandigan niya at magmamahal sa kanya. Noong 2016, gumawa siya ng isang desisyon na magpapago ng lahat. Ngunit ano nga ba ang nangyari pagkatapos? Ito'y isang kwento ng tapang, lihim at isang laban na may hindi tiyak na katapusan. Noong March 13, 2016, sa isang maliit na nayon sa France na may 650 na residente lamang, nagsimula ang isang nakakapanlumong kwento tungkol kay Valerie Bacco, isang 40 years old na ina ng 4. Isang gabi ang kanyang 14 years old na anak na babae ay lumapit sa kanya. Ito'y puno ng kaba. Ibinunyag nito ang isang bagay na nagpagimbal kay Valerie. Sinabi ng bata na ang kanyang ama na si Daniel Poulet na 65 years old ay nagsisimula na magtanong ng mga bagay na hindi nararapat tungkol sa personal na buhay ng kanyang anak. Ang revelasyong ito ang naging huling patak sa mahabang listahan ng mga di kanais-nais na pangyayari na kinasasakutan ni Daniel. Sa punto iyon, naramdaman ni Valerie na muling uulitin ni Daniel sa kanilang anak ang mga kahindik-hindik na bagay na ginawa nito sa kanya sa loob ng 18 years. Napagtanto ni Valerie na kailangan na niyang gumawa ng desisyon upang wakasan ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa kabila ng takot, kumuha siya ng armas at naghintay sa pagdating ng kanyang asawa. Ito'y upang protektahan ang kanyang anak. Ang nakakalukot na kwento ni Valerie ay isa sa pinakamadilim na kaso sa kasaysayan ng France at nagdulot ng matinding pagkabigla sa bansa. Nagpapakita ito ng mga trahedya at hirap na dinanas si Valerie mula pa noong pagkabata. Mula pagkabata, si Daniel ay kilala na sa pagiging marahas. Ang kanyang sariling mga kapatid ay tinawag ang kanilang tahanan na bahay ng demonyo dahil sa ugali nito. Isa siyang batang malupit na walang iniintinding damdamin ng iba at madalas niyang sinasaktan ng kanyang ama. Ito'y sa harap ng mga natatakot niyang kapatid. Unti-unting nakita ng mga kapatid niya kung paano siya naging isang tao na tila walang puso. Hindi lamang ang kanyang ama ang naging biktima ng kanyang galit. Nang siya ay 11 years old pa lamang, nagawa rin niya pagsamantalahan ng sarili niyang kapatid na babae. Ang biktima ay nanahimik sa takot dahil sa mga banta ni Daniel. Noong 1992 sa isang maliit na bayan sa France, nagsimula ang trahedya mag-uugnay kay Valerie at Daniel. Ang mga magulang ni Valerie ay nakiwalay at ang kanyang ina ay mabilis na nagkaroon ng relasyon kay Daniel. Hindi alam ng kanyang ina na ang desisyong ito ay magdudulot ng matinding pagbabago sa buhay ng kanyang anak na si Valerie na 12 years old pa lamang. Si Daniel na 25 years old ang tanda kay Valerie ay naging kanyang amain. Sa kabila ng kanyang kabataan, siya ay naging biktima ng hindi tamang pagtrato mula kay Daniel na nauwi sa pag-ulit ng parehong masakit na nakaraan na ginawa nito sa kanyang sariling kapatid. Araw-araw pagkatapos sa paaralan, hinihintay ni Daniel si Valerie. Pilit niyang inuutos sa batang babae na sundin ang kanyang mga kagustuhan. At sa takot na maparusahan, napilitan ito magpasakop sa mga hindi makatarungang kahilingan ng kanyang amain. Noong 1995, nagsimulang magduda ang mga malalapit na kamag-anak ng pamilya na tila hindi tama ang relasyon sa pagitan ng amain at ng kanyang anak-anakan. Dahil dito, inulat nila ang nangyayari sa pulisya. Si Daniel ay naaresto at nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Lumipas ang 2 taon at inakala ni Valerie na tuluyan na siyang nakaligtas mula sa kamay ng kanyang mapang-abusong amain. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang mga landas ay muling nagtagpo. Dahil sa mabuting asal ni Daniel habang nasa kulungan, siya ay napalaya ng mas maaga at bumalik sa kanilang tahanan. Sa pagbabalik ni Daniel, muling naganap ang mga pang-aabuso. Parang wala lang sa ibang tao na bumalik si Daniel sa bahay na parabang walang nangyaring masama. Sa edad na 14 years old, naramdaman ni Valerie na wala na siyang matatakbuhan. Walang tumulong sa kanya, maging ang kanyang ina na dapat sana'y nangangalaga sa kanya. Sa paglipas ng panahon dahil sa patuloy na pang-aabuso, nabuntis si Valerie sa edad na 17 years old. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang ina sa halip na ipagtanggol siya ay nagdesisyon na tapusin ang relasyon kay Daniel. Ngunit ang masakit,
Pinalayas niya si Valerie at ang kanyang amain mula sa kanilang bahay. Naiwan si Valerie na walang tirahan at proteksyon laban sa taong patuloy na nananakit sa kanya. Wala nang ibang magawa si Valerie kundi ang magpaubaya. Ganap siyang napasailalim sa kontrol ni Daniel, na ngayon ay ama na rin ng kanyang anak. Ang mas nakakalungkot, si Valerie ay pinilit ni Daniel na pakasalan siya. Nang magkasama na sila sa isang lugar, unti-unting lumala ang kanyang sitwasyon. Matapos siyang isilang kanilang unang anak, muli siyang nabuntis. Sa kabuuan, nagkaroon sila ng 4 na anak. Ang mga anak ni Valerie ay hindi rin ligtas sa pananakit at pananakot ni Daniel. Lumaki sila sa kapaligiran puno ng takot at bighati. Dahil sa hindi na nila makayanan ang kanilang kalagayan, nagtungo ang mga bata sa mayor ng kanilang bayan upang magreklamo. Ngunit hindi sila pinakinggan ni ng mga pulis. Kilala si Daniel sa kanilang lugar bilang isang taong magagalitin, mahilig sa alak at marahas dahil dito maraming tao ang natatakot na makialam sa kanilang sitwasyon. Kaya isang araw nagdesisyon si Valerie na tapusin na si Daniel sa pamamagitan ng pag-inom ng sleeping pills, pero ang dosage ay hindi sapat kaya hindi ito nagtagumpay. Ang masalimuot at agos ng kanyang buhay bilang isang pinilit na asawa at ina ng mga anak ni Daniel ay patuloy na nagdulot ng pagdurusa sa loob na maraming taon. Isang nakakatakot na pangyayari sa pamilya nila ay nung isang Pasko. Inatake ni Daniel si Valerie gamit ang isang martilyo dahil sa isang nasirang dekorasyon. Sa iba pang pagkakataon, siniguan siya ni Daniel at itinulak ito ng malakas dahil sa hindi niya pag-aalaga sa laruan ng kanilang anak. Sa isa pang insidente, kahit buntis si Valerie, hinawakan ni Daniel ang kanyang leeg hanggang sa siya'y mawala ng malay. Sa loob ng dekada, pinahirapan ni Daniel ang kanyang 5 miyembro ng pamilya. Pagtatadyak, pamapastos at iba't ibang uri ng pangabuso. Ang mga anak ni Daniel na sina Dylan at Roman ay paulit-ulit na sinasaktan kahit walang dahilan. Napaniwala sila na ang ganitong klaseng pagtrato ay normal at bahagi na ng buhay. Sa kabila ng lahat, hindi na kailangang lumala pa ang sitwasyon. Ngunit mas naging masahol ito na magretiro si Daniel bilang isang truck driver. Nagpasya si Daniel na kailangan ng kanyang asawa at mga anak na magtrabaho para makakuha ng pera. Kaya inutusan niya si Valerie na mag-alok ng sarili nito sa ibang mga lalaki. Hindi makatanggi si Valerie sa mga utos ni Daniel na dati niyang amain pero ngayon ay asawa na niya. Wala rin siyang kakayahang alagaan ng sarili, lalo na't mayroon siyang 4 na anak na kailangang pakainin. Dahil sa kakulangan ng suporta mula sa kanyang ina at mga kamag-anak at sa hindi magandang pagtrato ng mga otoridad sa kanyang sitwasyon, napilitang magbenta si Valerie ng mga serbisyo bilang kalapating mababa ang lipad. Dito, pinilit ni Daniel si Valerie na makipagtalik sa iba't ibang lalaki sa loob ng kanilang Peugeot 806 minivan. Si Daniel ang naghahanap ng mga kliyente at pinapapunta ang mga ito sa mga liblib na lugar, madalas sa mga parking lot o sa malalayong lokasyon. Kinukontrol ni Daniel ang lahat, siya ang nagtatakda ng presyo at palihim na binabantayan si Valerie gamit ang isang nakatagong earpiece. Wala siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang mahirap na buhay na itinakda sa kanya. Ngunit may nangyari na nagbigay ng huling pagdurusa kay Valerie. Ito'y noong gabi ng March 13, 2016. Muling nagbigay si Daniel ng malupit na banta sa kanyang asawa. Pinipilit siya makipagtagpo sa mga kliyente. Hindi lang iyon, tinanong din ni Daniel ang kanilang anak na babae kung nagsimula na ba siyang magkaroon ng menstruation. Ang mga karanasang ito ang nagbigay inspirasyon kay Valerie na tapusin na ang lahat. Gumamit siya ng isang armas at pinutukan si Daniel sa itaas na bahagi nito. Dito lumagapak ang taong umabuso sa kanya na maraming taon. Sinubukang itago ni Valerie ang labi ng asawa sa isang malayong lugar, ang parehong bayan kung saan nagsimula ang trahedya. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa na mag-isa. Sinamahan siya ng kanyang 15 years old na anak at ang 2 lalaki na 16 at 17 years old. Matapos itago ang labi, diniis nila ang mga araw ng katahimikan bago tuluyang lumabas ang tunay na pangyayari noong October 2017. Ang mga labi ni Daniel ay natagpuan ng mga pulis at kaagad na inamin ni Valerie ang kanyang mga nagawa. Dinala siya sa korte kasama ang kanyang mga anak, kabilang si Juan na 21 years old.
na buong tapang na nagbigay ng testamento. Sinabi niya na ang kanyang ina ay hindi dapat sisihin, kundi ituring na isang biktima rin na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng impyernong kontrolado ng kanilang mapang-abusong ama. Tulad ng kanilang ina, ang kanilang pamilya ay walang ibang lugar na mapupuntahan, walang pera upang makaraos at natrap sa isang siklo ng karahasan na dulot ng kanilang sariling halimaw na ama. Sa ilalim ng takot at kawalang katarungan, nawalan na ng pagkakataon ng mga bata na maranasan ang tunay na kaligayahan. Ang kanilang buhay ay tila puno ng pagdurusa at tila walang pag-asa na makaalis mula sa ganitong sitwasyon. Mula pagkabata, si Daniel ay nagpupunta na sa kwarto ng kanyang anak na si Carlene, hinahaplos sa kanyang buhok at tinatanong siya ng mga personal na tanong. Ang bata ay hindi pa nauunawaan kung anong ibig sabihin ng mga kakaibang tanong na iyon hanggang sa ipinaliwanag ito ng kanyang sariling ina. Upang maiwasan ang parehong kinahihinatnan ng kanyang anak, nagpasya si Valerie na kumilos na at sa huli nga ay pinaslang ni Valerie ang kanyang mapang-abusong amain. Sinasabi ni Valerie na hindi niya layuning tapusin ang buhay nito, ngunit hindi na niya makayanan ang kanyang kalagayan at walang ibang paraan kundi ang ipagtanggol ng kanyang pamilya. Ang mga taon ng paghihirap at pasakit ni Valerie at ng kanyang mga anak ay natapos na at umaasa lamang sila na hindi magiging matindi ang hatol ng korte sa kanila. 5 taon matapos ang trahedya, noong 2021, nagsimula ang paglilitis sa kaso ng pagpaslang kay Daniel. Dito nahaharap si Valerie sa posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa insidente at pagtatago ng labi. Ang masalimuot na kwento ni Valerie na isang batang biktima ng pang-aabuso na kalaunan ay nagkaroon ng lakas ng loob na tapusin ang sariling paghihirap ay naglatad ng mga pagkukulang ng Estado sa pagbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan laban sa karahasan. Sa gitna ng sunod-sunod na kaso ng pagpaslang sa mga kababaihan sa France, naging sentro ng pambansang talakayan ang kaso ni Valerie na nagbigay diin sa kakulangan ng suporta para sa mga biktima ng pang-aabuso sa sariling kamag-anak at nagbukas ng panawagan para sa mas makataong sistema ng hustisya. Ang kwento ni Valerie ay hindi maiiwasang ikumpara kay Jacqueline, isang babaeng taga-France din na nahatulan ng pagkakapaslang sa kanya mapang-abusong asawa, ngunit kalaunan ay nakatanggap ng presidential pardon. Noong 2016 dahil sa malawakang interes ng publiko sa kaso ni Valerie na yumanig sa buong France, mahigit kalahating milyong tao ang lumagda sa isang petisyon na nananawagan sa kanilang Pangulo na si President Emmanuel Macron na magbigay ng pardon kay Valerie sa pamamagitan ng Ministeryo ng Hustisya. Maraming kilalang personalidad mula sa kilusang feminista ang nagpahayag ng kanilang suporta para kay Valerie, kabilang na ang dating Ministro ng Karapatan ng Kababaihan na si Nahat Balaod Belkacem. Pinangunahan niya ang panawagan kay President Macron na bigyan ng hustisya si Valerie sa pamamagitan ng isang opisyal na pardon. Matapos magdusa ng 1 taon sa provisional detention, pinalaya si Valerie sa ilalim ng conditional freedom na may electrical bracelet habang hinihintay ang hatol ng korte. Sa simula ng paglilitis, pinaliwanag ng abogada ni Valerie ng matinding karahasan na naranasan ni Valerie sa loob ng 25 years, pati na ang takot na malalagay sa parehong panganib ang kanyang anak ang nagtulak sa kanya upang wakasan ang buhay ng kanyang asawa. Dinagdag pa ng kanyang abogada na hindi likas sa kanyang kliyente ang pagiging agresibo, lalo na sa harap ng peligro at kawalan ng proteksyon mula pa noong siya 12 years old pa lamang, kung saan hindi siya pinansin ng mga otoridad. Sa kabila ng matinding suporta mula sa publiko, ang pagdinig sa kaso ni Valerie ay nagdala ng malalim na emosyon at tensyon. Si Valerie ay hinatulan ng 4 na taon na pagkakakulong, kung saan 3 taon ang sinuspinde at ang natitirang 1 taon ay tinuturing na natapos na dahil sa kanyang panahon sa detention. Dahil dito siya ay nakalaya matapos ang hatol. Sa pagkarinig ng hatol, napaluhod si Valerie sa labis na pagkabigla, hindi makapaniwala sa naging bunga ng proseso ng katarungan. Samantala ang kanyang mga anak ay umakap sa kanya, umiiyak at puno ng emosyon. Isang tahimik na patunay ng kanilang matinding pinagdaanan at ang mahabang panahon ng pagdurusa na kanilang hinarap bilang isang pamilya.
Sa kabila ng kaginhawaan, ang mga anak ni Valerie ay nagbahagi ng malaimpyerong naranasan sa loob ng maraming taon. Sila ay pinatawan ng hukuman na magaan na parusa ng ilang buwang pagkakabilanggo dahil sa kanilang partisipasyon at pagtatago ng insidente. Gayunpaman sa huli sila ay napawalang sala matapos ang paglilitis. Sa labas ng hukuman, nagtipon ng isang malaking grupo upang ipagdiwa ang nangyari kay Valerie. Sinalumpong siya na masigabong palakpakan at mga sigaw ng bravo mula sa maraming tao. Gayunpaman, sa kabila ng mga papuri at suporta, sinabi ni Valerie sa mga mamamahayag na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ang matinding hirap na kanyang pinagdaanan ay nagdulot ng ganap na pagkawasak sa kanyang pisikal at mental na kalusugan. Dagdag pa niya, ang kanyang tanging pangarap ay muling makapiling ang kanyang 4 na anak pagkatapos na mahabang panahon na pagkakahiwalay. Ngayon malaya na mula sa akusasyon at may pagkakataon na muling magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Dito malinaw kay Valerie ang isang bagay, ang kanyang mga anak ang naging lakas at dahilan upang malampasan niya ang lahat ng pagsubok. Sila rin ang dahilan kung bakit pinili niyang tiisin ng maraming taon ng pang-aabuso. Matapos makalaya, inilathala ni Valerie ang autobiographical book na naging mabenta. Ito ay may pamagat na Everyone Knew. Sa aklat na ito, inilahad niya ang kanyang kwento, kabilang ang kanyang desisyon na paslangin si Daniel bilang huling paraan upang maprotektahan ang sarili at ang kanyang mga anak mula sa isang taong ginawang impyerno ang kanilang buhay. Dito, kinuwento niya mula sa unang araw ng pang-aabuso hanggang sa pagkamatay ni Daniel noong 2016. Isinalaysay ni Valerie ang katotohanan sa likod ng kanyang ginawa. Isang desperadong hakbang para makalaya mula sa bangungot na iyon. Si Valerie ay naging isang sagisag ng trahedyang dinaranas na kababaihan sa France. Umaasang marami na sa hinaharap, ang mga kaso tulad ito ay hindi na kailangang humantong sa ganitong katinding kalagayan. Dapat na ang hustisya ay agarang magbigay ng proteksyon sa mga anak, asawa at kababaihang mahina na nasa ilalim ng kontrol ng mga mapang-abusong individual tulad ni Daniel. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Valerie? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!